ka-Unified. So ngayon is meron tayong video tutorial regarding sa paano mag-fund request if ever na yung kliyente mo o yung mismong transaction mo is nag-walk-in sa bangko. Okay? So, Carlin Minderos Babano, a franchise consultant of Unified Products and Services. Bagong lahat, kindly like and subscribe po sa ating pong YouTube channel. Okay? Okay? So, sa ngayon, ito yung ating system na kung saan yung ating e-cash system is nasa zero balance. So, kailangan natin ngayon mag-fund request. So, syempre, na-save ko na po lahat ng details po natin. So, ito po yung sample po ng receipt po natin na ginawa po natin nung tayo ay nag-walk-in sa bangko. Okay? So, next po, after po natin ma-receive ang official receipt, so, lalagyan po natin ng name natin and ng reg code po natin doon po sa resibo para ma-acknowledge po ng ating pong CSR na sa atin po yung mismong ipang-fund request po natin. Okay? So, syempre, balik tayo sa ating system. So, punta po tayo ng cash in dahil tayo po ay magpa-fund request. So, next po is i-click natin itong online bank. So, dalawa po kasi ito. Meron tayong security bank, meron din po tayong BDO. So, since BDO yung transaction po natin, so dito po tayo sa BDO. I-click lang po natin yung verify. So, ngayon, lalagay na po natin yung ating reference number. So, mga nagtatanong kung saan ba makikita yung ating reference number. So, dito po yan siya makikita sa date po na side. Okay, straight lang po natin yan siya. So, from dito po sa may 211N hanggang dito po sa may S5078. So, sa case po natin is nalista ko na ito siya. So, ika-copy-paste ko na lang po. Ayan. So, ito po yung ating reference number. Copy. Ayan. So, syempre, ilalagay rin po natin yung amount kung magkano yung ating pong finan. So, nasa 51,000. Okay. Next po, dito sa date, susundin po natin yung date kung kailan po na-deposit yung ating pong pera sa bank. So, sa case dito is August 14, 2023. Okay. So, August 14. Pati rin po yung time kung kailan siya na-deposit. So, ang time nito is nasa 12:50. 12:15. Okay. PM. Ayan. So, set lang po natin yung time. Then, dito na po natin i-upload yung ating pong picture ng ating deposit slip. Okay. So, i-click lang po natin yan. Check. So, after po natin ma-check, malagay po lahat ng details, ilalagay na po natin yung ating transaction password. Once na na-complete na po ang lahat, make sure po na tama yung ating reference number, pati yung amount, time, at saka date para hindi po tayo, kumbaga, paulit-ulit po na or makaka-receive ng mga errors. Para mabilis lang po yung ating transaction. So, i-click na po natin yung submit. So, once na-click na po natin yung submit, yung ganito po na makikita natin sa ating screen, screenshot lang po natin yan dahil kailangan po natin itong mga transaction number, mga bank name, and kung magkano po yung amount para sa mga pagpa-follow up po natin ng ating transaction. Tapos na tayo sa ating transaction ng ating pong pag-process ng ating fund request. So, while waiting, ayan, so, meron na po akong mga paalala or mga tips na kung saan pwede po natin magamit habang ginagawa po natin yung pagpa-fund request. So, once po na nag-fund request ay pwede po natin siyang i-follow up yung ating pong transaction. Pwede po mag-create ng online support. Pwede rin pong tumawag sa CSR po natin. Ngayon, ang tanong natin is, saan ba makikita ang reference number natin sa official receipt natin na nag-deposit tayo sa bangko?
So, starting po dito sa may 211N and the rest po niyan is yan na po yung reference number hanggang doon po sa may ending na may S. Yan, doon na po siya. So, yun po yung ilalagay po natin. So, after po natin magawa yung transaction natin, so, eto po kasi yung transaction natin is magti-take lang po siya ng mga ilang minutes. Like for example, depende. So, pwedeng dahil sa mga, lalo na pag Monday. So, yan po yung pinaka-loaded na time. So, lahat po ng na-pending nung Friday, okay, Friday transactions is sa Monday po yan siya itinatransact. So, lahat ng mga pending net is naka-line up na yan for, kumbaga, ilo-load nila sa system natin. So, hintayin lang po natin yon, okay? So, syempre po, sa mga maka-receive naman ng text message na merong error sa kanilang pagpa-fund request, so, pag-uulitin po natin yung ating transaction, starting po doon sa ating reference number, lalagyan lang po natin ng letter X, regardless kung capital letter or small letter, basta meron pong X bago po yung reference number. Kung twice ka nag-error, so lagyan mo lang din ng dalawang X sa unahan. So, syempre, ang oras po natin ng pagpa-fund request po is during weekdays. Okay? So, nasa 8 AM to 5 PM po. Plus, wala rin po tayong fund request every weekend. Then, kasali rin po sa mga holidays, hindi rin po tayo nakakapag-process ng fund request. Kaya tips ko din, kung may plano na may darating ang weekend, kung kailangan mo ng malaking pondo, mag-fund request ka na before pa mag-weekend. Okay? So, syempre po, doon po sa ating official receipt, sa offline po natin na pag nag-deposit tayo, wag po natin kakalimutan na yung resibo po natin sa official receipt, lagyan po ng pangalan po natin and yung reg code po natin. Kasi yun po yung magpapatunay na tayo sa ating talaga yung transaction na yon. Plus, aside from that is, while naghihintay lang din talaga, pwede na mag-follow up sa CSR or mag-online support. Then, yun siya, hintayin lang natin. Ayan. So, check natin dito. Habang tayo po ay nagpa-fund request, kailangan lang po natin ng pasensya, okay, ng patience, kasi ma-reload din naman po yan sa ating pong system as long as wala kang mali na nagawa during your transaction. So, i-check natin yung ating picture, dapat klaro, yung ating pong reference number, dapat tama, lalong-lalo na yung date at saka yung time. And make sure na merong pangalan mo at reg code mo yung ilalagay or i-upload mong picture. Yun yung pinaka-importante din talaga. Plus, once po na ma-load na po sa ating system yung ating pong, yung ating pong pera, so wag lang po tayo magtaka dahil meron po talaga tayong charge, na which is any amount 25 pesos. Okay? So, ano na yan siya? Default na po yung 25 pesos po na yan. So, ayan mga ka-Unified, nag-reflect na po sa ating system yung ating pong finance request kanina, na which is 51,000. So, ngayon, kanina nakita po ninyo na zero balance ako, tama. Pero ang nag-reflect dito is 50,975. So, ito na po yung sinasabi ko kanina na any amount, once na nag-transact po tayo ng fund request, meron pong charge na 25 pesos. Okay? So, take note lang po, yung ginawa po natin kanina is fund request na gamit po ay kapag yung kliyente is mismong nag-walk-in sa bank. So, meron din po tayong fund request na gamit po ang via online banking. So, ito po, ipa-flash po namin dito yung video na kung saan pwede po ninyong panoorin yung ating pong fund request via online banking. And as you can see, na medyo nagkaroon lang po ng delay sa ating pong transaction ngayon dahil nga na meron tayong maintenance ngayon. Pero no worries kasi may solusyon naman po yan. So, tinawag po namin kaagad sa CSR directly para ma-follow up po yung ating transaction. Now, ay wala pang na-save na number ng ating pong CSR. So, ito po, ipa-flash ko yung ating pong number ng ating CSR. At successful na po yung ating transaction ngayon na fund request via walk-in sa bank.
So for more details, ayan, so para sa mga tutorial videos po natin, so kindly lang po tune in dito sa channel po na ito. So, Carlyn Minderos po ba, no? Proud entrepreneur of Unified Products and Services.